Mga kapatid, basahin natin ang paksa ng ating leksyon, ang iba pang mga dako ng mga hintil na narating ng pangangaral ni Apostol Pablo sa kanyang ikalawang paglalakbay misyonero. Napag-aralan po natin noong nakaraan samantalang sina Apostol Pablo at Silas at mga kasamahan nila ay nasa Troas ay nagkaroon ng pangitain. Si Pablo na pinapaparoon sila sa Macedonia. Bilang tugon sa pangitain na natitiyak nilang mula sa Panginoon, tumungo sila sa Filipos, ang pangunahing lungsod ng Macedonia. Doon ay nakilala nila si Lydia na isang sumasampalataya at sumasamba sa tunay na Diyos. Binuksan ng Diyos ang isip niya upang sumampalataya sa pangangaral ni Apostol Pablo. Sa dakong yaon din, nila nasumpungan ng isang babaeng inaalihan ng masamang espiritu na nanguhula. Sa loob ng maraming araw ay sinusundan niya sina Apostol Pablo at mga kasama niya na ang sinasabi ng bata, ang mga lalaking ito'y mga lingkod ng kataas-taasang Diyos. At si Apostol Pablo ay pinalayas niya ang masamang espiritu na nananahan sa bata. At nang ang bata ay gumaling at masumpungan ito o malaman ito ng kanyang mga amo, sapagkat yung batang babaeng yun ay ginagamit nila sa panghahanap buhay, ay pinagaling yun ng mga apostol, kaya hindi na nila magamit sa paghahanap buhay yung bata. Kaya ang ginawa nila ay dinakip nila yung mga apostol at kanilang ipinabilanggo. Pero nung malaman ng mga nasa pamahalaan na sina Apostol Pablo ay isang mamamayang Romano, sila ay natakot at pinakawalan sila sa bilangguan at sinabihang umalis na sa bayang Yaon. Kaya nagtungo si Apostol Pablo at ang mga kasama niya sa Tesalonika. Dumako na tayo sa unang bilang. Anong ginawa ni Apostol Pablo pagdating nila sa Tesalonika? Ang sagot, ayon sa kinaugalian ni Pablo, siya ay pumasok sa sinagoga ng mga Hudyo. At sa loob ng 3 magkakasunod na araw ng pamamahinga, siya ay nakipagpaliwanagan sa kanila mula sa kasulatan. Sa ikalawang bilang, anong ipinaliwanag at pinatunayan ni Apostol Pablo sa mga natitipon sa sinagoga sa loob ng 3 magkakasunod na araw ng pamamahinga? Sinabi niya o ni Apostol Pablo na kailangang magdusa ang Kristo at muling mabuhay. Ang Jesus na ito na ipinahayag ko sa inyo ay ang Kristo. Sa kasunod po na bilang, anong ibinunga ng pangangaral ni Apostol Pablo tungkol sa Panginoong Kristo sa Tesalonika? Ang sagot, naniwala, nahikayat na sumama kina Pablo at Silas ang ilan sa kanila. Gayon din ang maraming kababaihang kinikilala sa lungsod at ang napakaraming debotong Griego. Ngunit, nainggit ang mga Hudyo, kaya tinipon nilang mga palaboy sa lansangan at sila'y gumawa ng gulo sa lungsod. Sa ikaapat po na bilang, anong ginawa ng mga Hudyong hindi sumasampalataya kasama ng mga taong tinipon nila? Ang sagot, nilusob nila ang bahay ni Hason at pilit na hinanap sina Pablo at Silas upang iharap sa bayan. Nang hindi nila matagpuan ng dalawa, kinaladkad nila si Hason at ilan sa mga kapatid at iniharap sa mga pinuno ng lungsod.
Sa ikalimang bilang, anong isinigaw ng mga Hudyong ito sa harap ng mga pinuno ng lungsod nang hindi nila matagpuan si Apostol Pablo at mga kasama niya? Ang sagot, ang ating lungsod ay napasok ng mga taong nanggugulo kahit saan makarating. At sila'y pinatuloy ni Ason. Nilalabag nilang lahat ang mga batas ng emperador. Sinasabi nilang may iba pang hari na ang pangalay, Jesus. Kaya nagulo ang taong bayan at ang mga pinuno ng lungsod dahil sa sigawang iyon. Pinagmulta ng mga pinuno ng lungsod si Ason at ang kanyang mga kasama bago sila pinalaya. Samantala, sa gabing ring yun, ay pinatakas ng mga kapatid sina Pablo at Silas sa Berea. Nasa Hilagaang Gresya rin. Nang sila po ay nasa Berea na, nagsipasok sila sa sinagoga ng mga Hudyo. Sa kasunod na bilang, anong nasumpungan ni na Apostol Pablo at mga kasamahan niya nang mangaral sila ng mga salita ng Diyos sa Berea? Ang sagot, mga bukas ang isipan ng mga Hudyong taga ron kaysa mga Hudyong taga Tesalonika. May pananabik silang nakinig sa mga paliwanag ni Pablo at sinaliksik nila araw-araw ang mga kasulatan upang tingnan kung totoo nga ang sinasabi niya. Sumampalataya, maraming Hudyo ron, gayon din ang mga Grego, pawang mga lalaki at mga babaeng kilala sa lipunan. Subalit nang mabalitaan ng mga Hudyo sa Tesalonika na ipinangangaral din ni Pablo sa Berea ang salita ng Diyos, sila'y nagpunta roon at sinulsulan ng taong bayan upang gumawa ng gulo. Kaya't si Pablo dali-daling pinaalis ng mga kapatid at pinapunta sa tabing dagat upang tumungo sa Atenas, sa Hilagang Gresya. Ngunit naiwan sina Silas at Timoteo sa Berea. Ang mga naghatid kay Pablo ay sumama sa kanya hanggang Atenas. Pagkatapos, nagbalik sa Berea, taglay ang bilin ni Pablo kina Silas at Timoteo na sumunod sa kanya sa lalong madaling panahon. Sa ikapitong bilang po, sa Atenas, ano ang nangyari kay Apostol Pablo habang hinihintay sila Silas, Timoteo upang sumama sa kanya? Ang sagot, nabagabag ang kanyang espiritu sapagkat napansin niyang puno ng mga Diyos-Diyusan ang lungsod. Kaya't nakipagpaliwanagan siya sa loob ng mga sinagoga ron, sa mga Hudyo at sa mga Hintil na sumasamba sa Diyos at sa sino mang makatagpo niya sa liwasang bayan araw-araw. Nang lumibot si Pablo sa lungsod ng Atenas, nakatagpo siya ng maraming Diyos-Diyusan at estatwa ng mga huwad ng Diyos. Hindi sila ang tunay na Diyos. Ang mga Grego ay may maraming Diyos at Diyosa. Kabilang sa mga halimbawa ng mga Diyos na Grego ay si Zeus, ang hari ng mga Diyos, Diyos ng langit. Si Apollo, ang Diyos ng araw, liwanag at musika. At ang mga Diyos ang Gregong katulad ni Aphrodite, ang Diyosa ng pag-ibig at kagandahan. Si Athena, ang Diyos ng karunungan at marami pang iba. Sa ikawalong bilang po, sino-sino ang mga natagpuan ni Apostol Pablo sa liwasang bayan at anong ginawa nila sa kanya? Natagpuan niya ang ilang mga pilosopong Grego na mga Epikuryo at Estoiko na nakipagtalo sa kanya. Sinabi nila na ano ba ang sinasabi sa atin ng nagmamarunong na yan? Sabi ng ilan. Sinabi ng ilan sa kanila na nangangaral yata tungkol sa ibang mga Diyos. Sinabi nila yon dahil nangaral si Pablo tungkol kay Jesus
at sa muling pagkabuhay. Ang binabanggit po na pilosopo ay isang taong naghahanap ng karunungan at kaliwanagan, isang palaisip na tao. Sa ikasyam na bilang, anong ginawa ng mga pilosopong ito kay Apostol Pablo matapos nilang sabihin ng mga bagay na ito tungkol sa kanya? Siya, si Apostol Pablo, ay isinama nila at iniharap sa kapulungan ng Areopago at tinanong, maaari bang malaman namin kung ano itong bagong aral na itinuturo mo? Bago sa aming pandinig ang sinasabi mo, kaya't nais naming malaman ang kahulugan nito. Sapagkat walang ginagawa ang mga taga-Atenas at mga dayuhang naninirahan doon, kundi ang mag-usap-usap at makinig tungkol sa mga bagong turo. Mga kapatid, ang Areopago ay isang konsilyo o kalipunan ng mga mahalagang tao o mga pinuno sa Atenas. Gaya sila ng mga hukom. Sa ikasampung bilang, anong ginawa at sinalita ni Apostol Pablo nang iniharap siya sa kapulungan ng Areopago? Ang sagot, tumayo siya sa harap ng kapulungan ng Areopago at sinabi, mga taga-Atenas, napapansin kong kayo'y lubos na napakarelihiyoso sa maraming bagay. Sapagkat sa paglakad ko sa lungsod at pagmamasid sa inyong mga sinasamba, nakakita ako ng isang dambana na may nakasulat sa Diyos na hindi kilala. Ang Diyos na inyong sinasamba, kahit hindi ninyo nakikilala, ang siya kong ipinapahayag sa inyo. Sa kasunod po na bilang, anong ipinahayag ni Apostol Pablo tungkol sa tunay na Diyos na dapat makilala ng lahat ng mga tao? Ang sagot, ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at lahat ng naririto ay ang Panginoon ng langit at ng lupa at hindi naninirahan sa mga templong ginawa ng tao. Hindi rin siya nangangailangan ng anumang tulong o paglilingkod ng tao sapagkat siya mismo ang nagbibigay ng buhay, hininga at lahat ng bagay sa sangkatauhan. Sa kasunod na bilang, ano pa ang ipinahayag ni Apostol Pablo tungkol sa tunay na Diyos? Ang sabi pa niya, mula sa isang tao, nilikha niya ang lahat ng lahi sa buong mundo. Itinakda niya sa simula't simula pa ang kani-kanilang panahon at hangganan. Ginawa niya yun upang hanapin nila ang Diyos. Baka sakaling sa kanilang paghahanap, siya ay matagpuan nila. Ang totoo, hindi naman siya talagang malayo sa bawat isa sa atin sapagkat nakasalalay sa kanya ang ating buhay, pagkilos at pagkatao. Tulad ng sinabi ng ilan sa inyong mga makata, tayo nga'y mga anak niya. Sa kasunod na bilang, anong ipinamanhik ni Apostol Pablo sa buong kapulungan ng Areopago? Dahil ang Diyos na ipinangangaral niya ay Diyos na buhay, na siyang lumalang ng lahat ng mga bagay. Ang sabi niya, yamang tayo nga'y lahi ng Diyos, ay hindi marapat nating isipin na ang pagka-Diyos ay katulad ng ginto o ng pilak o ng bato na inukit ng kabiasnan at katalinuhan ng tao. Sa kasunod na bilang, ano ang pangwakas na mga pangungusap ni Apostol Pablo sa talumpati niya sa harapan ng Areopago? Sa mga nagdaang panahon ay pinalampas ng Diyos ang di pagkakilala sa Kanya ng mga tao. Ngunit ngayon,
ay iniuutos niya sa lahat ng tao sa bawat lugar na magsisi, talikura ang kanilang masamang pamumuhay, sapagkat itinakda na niya ang araw ng paghuhukom sa sanlibutan. At ito'y buong katarungan niyang gagawin sa pamamagitan ng isang tao na kanyang hinira. Pinatunayan niya ito sa lahat ng muli niyang binuhay ang taong iyon. Ang tinutukoy ay ang Panginoong Kristo. Mga kapatid, ang itinuro ni Apostol Pablo tungkol sa tunay na Diyos ay ang katotohanang itinuro sa atin ng sugo ng Diyos sa mga huling araw na ito. Kaya nga ang Diyos na nakilala at patuloy na kinikilala ng Iglesia ni Kristo ay ang nag-iisang tunay na Diyos. Siyang tunay na Diyos na ating kinikilala, pinaglilingkuran at sinasamba, ang Ama na nasa langit, ang tanging tunay na Diyos. Hindi tayo kailanman lilihis o tatalikod sa tunay na kaalaman tungkol sa Diyos. Sa kasunod na bilang, anong naging reaksyon ng kapulungan ng Areopago sa narinig nilang mga pahayag ni Apostol Pablo? Nang marinig nila ang sinabi ni Pablo tungkol sa muling pagkabuhay, tinuya siya ng ilan. Sinabi naman ng iba, nais naming mapakinggan kang muli tungkol dito. At iniwan ni Pablo ang mga tao. May ilang sumama sa kanya at sumampalataya sa Diyos. Kabilang dito sina Dionisio, nakaanib ng kapulungan ng Areopago, isang babaeng nagngangalang Damaris, at mga iba pa. Matapos po na may ilang nagsisampalataya sa kanya, umalis si Apostol Pablo sa Atenas at nagpunta sa Corinto at sa iba pang mga dako sa pagwawakas ng kanyang ikalawang paglalakbay misyonero. Ito po ang pag-aaralan natin sa susunod nating pagsamba. Mga kapatid, basahin natin muli ang paksa ng ating leksyon. Ang iba pang mga dako ng mga hintil na narating ng pangangaral ni Pablo sa kanyang ikalawang paglalakbay misyonero. Tumayo po kayo, tayo'y mananalangin. Panginoon po namin Diyos, muli kaming nagpupuri, sinasamba ang banal mong pangalan. Totoong napakabuti mo po sa iyong mga lingkod. Lagi mo kaming tinutulungan, patuloy kaming makasamba, magpuri sa iyo. Kaya naman, hinihiling namin, huwag mo po sana kaming pababayaan. Lagi naming mapagtalagahan ang mga pagsunod, pagsamba sa iyo, sa ikaluluwalhati ng iyong banal na pangalan. Basbasan mo pong patuloy ang mga anak ng mga lingkod mo. Nananalig kami, Ama. Pinaghahandaan mo sila ng mabuting kapalaran. Nawa po anuman ang marating nila sa buhay na ito, huwag silang makalimot sa iyo, lalong huwag tatalikod sa iyo. Mamalaging ikaw ang kinikilala nila na gumagawa ng kabutihan, lalo na sa kanyang mga hinirang. Panginoong Jesus, pagpalain mo po kami tuwing na matuto kami sa iyong mga halimbawa. Dagdagan mo kami ng kababaang loob upang makapaghari sa amin ang kalooban ng ating Ama sa tuwing na mabigyan siya namin ng kaluguran. Ama, sumasampalataya kami, dininig mo po ang aming dalangin, ginawad mo sa amin ang iyong basbas. Pinagpala mo ang sambayan ng iyong mga lingkod sa ngalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen.